Masayang araw sa inyong lahat. Narito po kayo ngayon sa aking YouTube channel na Rico Pornias Vlog. Year 2026 na ngayon at ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng coconut soft vinegar o suka na galing mismo dito sa niyog. The process by which coconut vinegar from coconut water is manufactured through a biological process, term fermentation, occur o nangyayari in two major steps referred to as alcoholic fermentation and acetic fermentation. Alcoholic, so meaning nakakalasing, in acetic, suka. All the steps in biological process are crucial in order to obtain vinegar which has mainly acetic acid. Coconut water sterilization to get rid of any undesirable microorganism like mold and spoilage bacteria. The coconut water was first brought to the boil for 10 to 15 minutes. Heat was scientifically needed to kill microbial cells by denaturing their proteins prior to a proper fermentation process. In this procedure was necessary to prevent contamination. So mga kairas, ito na nga pala yung coconut yung sabaw ng nyog na nilagay ko sa 4 liters. Ang susunod natin na gagawin dito ay pakukuluan to sa metal pot. Mga kairas, ang next na gagawin natin dito ay gagamit tayo ng malinis na tela at strainer para salain natin yung sabaw ng buko. At saka mga kairas, huwag kayong mag-alala kahit sinala natin sa umpisa. Patuloy pa namang gagalaw ang fermentation. Kasi lalagyan natin ito ng asukal at saka di ba, mahalagang tandaan, salain tapos pakuluan. Ayan o. Mga kairas, pakukuluan natin to ng 10 to 15 minutes. Mga kairas, bakit natin ginagawa na pakuluan ito? Kasi ayan, para patayin ang bakterya at ma-sterilize. At ito na mga kairas na inihanda ko na itong 8 to 12 spoon na brown sugar at itong 2 kutsara na nakikita nyo nga mga kairas, napakuluan ko na ito sa loob ng 10 minutes. Mag-a-add pa tayo ng kasi 10 to 15 minutes. So ayun nga mga kairas, tapos na nating pakuluan
itong ating sabaw ng buko. Sunod natin na gagawin nito ay palalamigin natin sa room temperature. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, ginagawa natin ito para mamatay ang unwanted na bakterya at makontrol ang fermentation. Ito ang ating 4 liters na malinis na bottle. Iiwanan lang natin ito ng 2 to 3 cm. Ang susunod natin na gagawin ay ililipat natin itong ating sabaw ng buko dito sa malinis na bote nito. Yun, no? At ito na nga yung matapos natin na napakuluan. Ito nga yung pang-apat natin na step, pang-last. Itong sugar na ito ay 12 spoon na dinagay ko dito sa ating bottle na so mga keras, pinalamig ko na pala ito kasi sa sabaw ng buko mas kung medyo mature na buko, hindi sobrang bata. Yung asukal naman, optional, pampabilis ng pagbuburo. Ayan, no? Ang purpose nito mga keras, pinalamig ko muna siya para hindi, kasi kapag mainit, baka makaramelize. Sugar addition in order to give the yeast another source of carbon. Sugar was added. Despite the natural sugar content of coconut water, naglalaman din ng sugar ang coconut water pero insufficient for regular fermentation. Yeast can grow and metabolize effectively thanks to the energy provided by the added sugar. In terms of biochemistry, sugar is transformed into glucose which serves as the main substrate for fermentation. At saka itong next, dito ko ilalagay itong dalawang kutsarita nito. Cooling before adding sugar and yes. Pagkatapos ng boiling, the coconut water was allowed to cool to room temperature before adding sugar and yeast. Yeast is a living microorganism that cannot survive sa mataas na temperatura. Cooling ensure that the yeast remain active and capable of carrying out fermentation. Ito nga dito ay plastic kasi may science yan. Kasi yung ibang vlog nakikita ko na mainit pa tapos inilalagay na nila itong yes na hindi naman pwede yung kasi mamamatay itong yes natin. Kaya inintay ko munang lumamig itong ating buko. Ito yung sugar natin.
Pagkatapos, ilalagay ko na ito dito. Yan. Pagkatapos, mga kaira, sa next ko nang ilalagay itong yes. So, kita nyo na, napakadali lang gumawa ng coconut soft vinegar na I can assure you that no one will harm you. Just show me the bird and I'll show you the man. tatakpan ko na ito ng tela. Baka malito kayo, kaya bibigyan ko kayo ng plastic bottle method for 4 litro. Una, metal pot, pakuluan ang sabaw ng buko, 10 to 15 minutes para patayin ang bakterya. Huwag metal sa yes stage. Number 2, palamigin sa room temperature. Huwag mainit para buhay pa ang yes. 3, transfer to plastic bottle. Wilkins, leave to 2-3 cm space sa neck, malinis na food grade plastic. Number 4, idagdag ang sugar at yes, 8 to 12 tablespoon brown sugar per liter and 2 teaspoon yeast per liter. Haluin gamit ang kahoy o plastic. Number 5, cover, takip, butasan ng cup o takpan ng tela, t-shirt, rubber band sa neck para secure. Number 6, fermentation tayo. Sa fermentation stage, araw 1 to 7, alcoholic stage. Hitsura, maulap, amoy alak, lasa, matamis, medyo mapait. Sa araw na 8 to 28, doon na magiging acidic stage. Mga kairas, bibigyan ko kayo ng tips para sa plastic bottle. Huwag airtight habang fermenting, pwedeng sumabog dahil sa gas. Huwag metal sa loob habang nagpe-ferment. White t-shirt, malinis na tela, breathable cover.